Hi Sagittarius, this is Jav. Welcome po sa ating channel. By the way, Sagittarius, this is your weekly Gabay Tarot reading from May 4 to May 10, 2026. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Tandaan Sagittarius, ito po ay general reading. Mga parating po para kay Sagittarius ngayong May 4 to May 10, 2026. Okay, Sagittarius, sabi po dito na malalim ang iniisip mo. Nagmuni-muni, malalim ang iniisip. Yes, contemplation, planning, gumagawa ng desisyon. Pero parang dito, pwedeng maraming choices, pero natagalan ka sa paggawa ng desisyon eh. Kasi you want na perfect yung decision na iyan. Kumbaga, best decision. Magkaroon ng best decision. Kaya, pinag-isipan mo ng mabuti. So, this is the thinking process. Pwede din, nag-self-study kayo, nag-gather kayo ng factual information, nag-investigate nga. Yes, meditating on your problems, digesting information. This is a form of daydreaming also. Yes, marami kang iniisip dito. Ginagamit mo yung talino mo para makagawa ng best decision. Pero don't hesitate too long, ha? Oo. Kasi, di ba, kung mag-hesitate ka, masyadong mataas na yung oras, pwede ang ending niya, malilito ka. Kasi nakikita ko dito na sa dalawang card na ito na undecided ka. Kasi marami ka nang iniisip. So, alam mo naman natin, di ba, pag natagalan kayo, tapos masyadong maraming iniisip, yan, malilito or maguguluhan ka. So, you need time for reflection. Like, kumbaga, pwede din oras. Like, sige, pag-isipan ko to sa break time ko para hindi ko, hindi mastorbo yung trabaho ko. Ayan. So, set an intention. Clear intention. Kaya pala na natagalan kayo sa paggawa ng desisyon kasi kasali na yung hesitation na nakikita ko kanina. Pero sa second card kasi sinabi dito na parating nag-change. Like, ito na yung si option 1. Ito na yung decision ko. Ito na yung gusto ko. Tapos, after nito, after ilang hours, iba na naman yung gusto mo. So, kaya nagkaroon ng undecided na, like, yun nga, nalilito, naguguluhan ka na kung ano yung pinaka the best. Ayan. Ang sabi ng card na huwag kayong magpabaya, like, huwag kayong magpabaya. Pero din ibang tao to ha, kasi may concern ka sa taong irresponsable, nagpabaya. May malaking influence ang air sign sa inyo, Sagittarius. Gemini, Libra, and Aquarius. Napahinto lang ako kasi may kausap ako. Okay, so sana tayo. Sagittarius, nakikita ko dito na kasi this is an act of giving and receiving eh.
Again, this is an act of giving and receiving. Pwedeng ikaw yung nag-advise or ikaw yung nakatanggap ng advice. Okay, iklaro ko lang ha, lalo na sa mga bago dito, tandaan nyo po yan. Kasi may energy dito na ikaw yung nakatanggap. May ilan sa inyo na energy na kayo ang nagbigay. So may ano dito, need for emotional or physical healing. May medical concern, health condition, about health condition, may medicine man or woman. Like, pero then may nanonood ngayon na doktor, pharmacist, nurse, yung nag-a-advise ng mga, nag-a-advise about medicine, about health condition. Pwede din po na hindi po kayo medicine man or woman, kundi pwedeng in-advise mo yung tao na magpa-check up ka sa doktor. Kasi mukhang kailangan mo ng vitamins. So, 'di ba, ang doktor ang magbibigay ng tamang vitamins sa iyo. At yes, may professional man dito. Pwedeng about depression, in-advise mo yung taong yun na kailangan mo ng professional help. Yan. So, this is an advice. Pwede ikaw yung nagbigay ng advice or kayo ang nakatanggap ng advice. Okay? Pero huwag kayong mag-alala kung kayo man itong regarding sa health condition po. Like nabibigatan, nahihirapan, or not in the mood, or yun nga. Sabi naman ng card dito na magkakaroon ng healing. Kung sino man po ito, magkakaroon po ng healing. Fresh start, new start. This is considered as a new beginning. May nakita na akong pregnancy dito, mabubuntis, buntis, or nanganak. Nag-aalaga ng baby. May binigay sa iyo na bagong opportunity na aliminado ka na dito na wala kang experience. Pero nakikita ko naman dito na haharapin mo. At may nakita rin ako dito na hired as kahit walang experience na hired po sa trabaho. At sabi din dito, yes, this is a fresh start. Pwede din sa bagong relasyon, sa bagong mga ginagawa nyo, sa project. Pwede din po. Tapos may nakita ko dito na humihingi ng attention sa iyo. Pwede din inner child mo to or literal na bata na humihingi ng time sa iyo. So, bigyan niyo po ng oras kung pwede po. May nakita rin ako some of you na may bagong pet, may bagong, anong tawag dito? Bagong kaibigan, bagong kasamahan na magaan ang loob mo sa kanya or nagbigay ito ng pamper sa iyo. Pwede din gamit po ha. Gamit. May nakita kong bagong gamit po dito. Okay? So, huwag kayong mag-alala sa new beginning na ito kasi sinabi naman ng card na magkakaroon ng growth sa new beginning na ito. So, claim nyo po kung pwede. Okay. Nakikita ko dito may magandang ganap sa iyong career and money. Yes, may nag-gain kayo, may advantage na nangyari, may increase din. Pwedeng sa allowance, sweldo, kita, may freebie, makaka-receive kayo ng freebie, business aspirations and professional goal. May magandang ganap sa inyong money, sa trabaho nyo po, sa career nyo po. Claim, claim, claim. Ang ganda po nito. Okay. May mm, may nakita kasi akong ending dito or finalization. Pwedeng may nagpaalam, pwede din sinabi mo dito na it's over, it's time to move on.
Ayan. So, sabi ng card, you have, forget the past and move forward kasi may new direction na sinasabi dito. So, dalawang card po mismo nagsabi dito na may ending at nang dahil sa ending na ito, magkakaroon po ng new beginning. May tumiwalag, umiwas, nagboot ng space, pwedeng separation. Okay. Mukhang may hinihintay kayo, Sagittarius. Pero ang ganda ng ano nito, energy, kasi nakikita ko dito na you are believing in a positive outcome. Kumbaga, mas pinili mo na maniwala na magkaroon ng positive outcome kaysa mag-isip ng hindi maganda, kaysa ma-disappoint. Okay, so this is good kasi you're believing in a positive outcome. Ang sinabi naman ng yung card dito na all is possible through faith. Magkakaroon po ng success, magkakaroon ng attainment, at may magandang mangyari talaga sa inyong investment, sa career, finances. Claim nyo po, Sagittarius. Kuha tayo ng mensahe for you, Sagittarius. Ngayong May 4 to May 10, 2026. Cardinal Moon. Be bold and make the first move. Cardinal Moon. Okay, so sabi po dito, stop waiting and take charge. Meaning to say, habang hinihintay mo ito, then kailangan mong gumawa ng aksyon. Yun nga, ayusin ko ha. Kailangan mong gumawa ng aksyon. Make yourself busy habang hinihintay mo ito. Like, kasi nakikita ko dito na some of you, talagang tumigil ka kasi may hinihintay ka. So, make yourself busy, take an action. Kasi minsan, di ba, na habang busy tayo, hindi natin nakala na dumating na pala. Hindi natin namalayan na dumating na pala. So, it means also na it means acting on your desires. Like, wag lang puro pag-iisip or paghihintay, kundi bigyan mo ng action para maisakatuparan itong desires na gusto mo. Kasi may mga pagkakataon na dito na binigay ang universe sa'yo na ginagabayan ka eh. You're divinely guided, leading the way. And ma-overcome mo rin tong fear of rejection dito. This is overcoming fear of rejection. Okay, so self-starter, nag-initiate ka na, nag-create ka na, nag-take action ka na, ayan. So this is the right moment po ha, na mag-take ka ng action kaysa maghintay ka. Take the lead. Okay, you're being asked to initiate. Hindi lang to sa work, kundi pwede din to sa love. Rather than waiting for others, yan. So, initiate, especially in love or work. Be assertive. If you're worried about sa situation mo, wag kang maging passive. Like, take action with clear intention. Okay? Kasi kung may action, like, malakas din yung faith mo, makukuha mo talaga to. Itong gusto mo, itong desire mo. And overcome fear. This card reminds you na let go mo na itong fear na ito. Lalo na yung fear of rejection. Let go mo na yan, hindi yan nakakatulong. Okay, so, para matanggap mo, like, kailangan kasi ng acceptance na we cannot control everyone, even the situation. Na may mga bagay talaga, may mga pagkakataon talaga na hindi magiging pabor sa iyo. Hindi naman siya rejection eh. Kundi this is about
pwedeng hindi siya nakatadhana sa'yo kasi may more pang ibibigay si God sa'yo. Pwedeng protection din yan, redirection, preparation, pwede din po. And ito mga past experiences mo na hindi mo let go. So this is a time, ngayong week na ito, i-let go mo na iyan. To make new room for good opportunity. Okay? And yun nga, the moment is now. Kailangan mismo ikaw yung mag-initiate para may resulta. Kasi kung hihintay, walang resulta magaganap. Kung maghihintay ka lang, magsa-stop ka, wala kang ginagawa dyan or hindi ka naghahanap ng paraan. Wala pong resulta yan. So, initiate, take in action. Okay, sinabi din to kanina, di ba? Fresh start. Naalala nyo? Andito din po, na-clarify sa inyong card. So, kailangan yung magkaroon ng, affirmation, positive affirmation. Kaya ko to, magagawa ko to. Lalakasan ko yung faith ko. So, take the first step. So, ang positive affirmation nito, I am taking charge of my destiny. Again, I am taking charge of my destiny. So, ang ganda ng mensahe po. Claim po, claim. Sagittarius, maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. Subscribe na po kayo sa ating channel at click bell notification para updated po kayo sa reading natin. Para po sa mga gusto magpa-reading po, comment po kayo ng personal reading and check my reply sa comment section. New beginning din po ito. This is fresh start. Ang ganda ng blessings nyo ha. Maraming ideas, bagong ideas, nagkaroon ng clarity. Nagkaroon ng determination. Marami kang new ideas na agad mong binigyan ng aksyon para magkaroon ito ng maagang resulta. May magaganap din na importanteng pag-uusap or confrontation po sa isang tao. Ang advice ng card dito na makinig sa inyong intuition, magtiwala sa inyong intuition kung maaari po. Kasi gagabay ito. Okay, magagabay ito sa iyo patungo sa mga susunod na hakbang ng pagkilos. Napapansin din nila na may improvement sa communication skills mo. Okay, sa mga single dito, huwag kayong mag-alinlangan na mag-invest sa bagong relasyon kasi mukhang may nagustuhan ka na or may nangligaw sa iyo. Sa mga relasyon dito sa buhay mag-asawa, may nakita ko ditong seryosong pag-uusap. Masinsinang pag-uusap. Nagkaroon ng bagong insights and clarity sa inyong career and money at kung paano pa i-improve yung kaperahan nyo o yung project nyo. Sign din ito sa gustong magsimula ng negosyo or mag-level up sa trabaho.
Wow, ang ganda naman ito. Expansion and growth, may collaboration din. Makikita mo na ang mga bunga ng iyong pagsisikap. May plano ka na, this is a time na gawin mo na ngayon. Nakikita ko dito na gumagawa ka na talaga ng action. So nag-initiate ka, which is sabi ng iyong card kanina, na be bold and make the first move. Okay, so may plano ka na, this is a time na gawin mo na ngayon, gumagawa ka ng action sa matagal mo ng plano for growth. May posibilidad din na maglakbay ka or ituloy mo na yung matagal mo ng plano para mag-abroad. Kung nasa abroad ka na, pwede din uuwi ka at balik ka din abroad. So, you've met someone exciting through friends sa mga single dito. Yes, kahit kayo mga marelasyon sa lahat kayo na may a-attend kayo ng group activity. Yes, may gathering, may group activity na magpa-participate kayo. Ayun, so may sinabi kanina ha, na collaboration, may nakita kong collaboration dito sa career nyo. Meron din dito na pwedeng ikaw yung na-hired. Lumabas to kanina. Yung na-hired, opo, sa na-hired sa trabaho. Pwede din kung ikaw ay maari ng negosyo or kumpanya, maari magdagdag ka ng empleyado due to increased profits. Sa career and money niyo po, Sagittarius, malakas ang iyong intuition, no? Some of you may nag-self-study. Some of you may usapin dito tungkol sa enrollment, teacher, student, sa school, education. May mahalagang pag-uusap. At sabi din dito na okay, follow your intuition in making financial or business decision. At andito pa rin, sinabi pa kanina pa, paulit-ulit, mag-different card po siya. Na kung pwede, kung gusto mo na makinig, magtiwala din sa inyong intuition. Naghahanap ka ng solusyon sa inyong problema, sagot sa inyong mga katanungan. At sabi ng iyong card dito na trust your own counsel first. Nasa iyo na yung sagot, nasa iyo na yung solusyon. Huwag kang umasa sa opinyon ng iba. Unahin mong magtiwala sa inyong sarili. May malalaman din kayong sekreto mula sa isang tao. So makinig kayo sa inyong intuition ha kung pwede po. Kasi may panawaging spiritual na parating sa iyo. Okay, nakikita ko dito na umiwas kayo sa toxicity kung pwede po. Okay, mas piliin niyo po yung inner peace niyo. Kung hindi siya maiwasan, then put limitation, put boundaries, or kung pwede, kung kailangan na, kausapin, then go ahead. Basta huwag kayong magpa-apekto, mag-focus kayo sa mga gawain nyo para may resulta kayong makuha. At makinig, dalawang card kasi nagsabi dito sa inyong career and money na makinig kayo sa inyong intuition kasi it will guide you away from toxicity. Excuse me, kailangan ko lang mag-burp.
Sagittarius, gusto niyo bang mapanood yung unang video natin, yung bagong upload, premiere ng video natin? Gusto niyo bang ma-notify kayo, ma-prompt kayo? Then, i-click niyo po yung bell notification dyan. Kung hindi niyo po alam, magpaturo po. Huwag niyo din kalimutan na mag-subscribe sa channel natin. At nag-o-offer na po ako ng rush reading. Kung gusto niyo po, then, anong tawag dito? Comment down personal reading at antayin yung reply ko. Napanood nyo rin po yung mga May 2026 reading nyo, video reading nyo. At may 3 po na video reading tungkol sa Mayo. Yung 3 months from now, May, June, July 2026, May 2026 monthly Kabaitar reading, at yung first half of the month of May 2026, which is May 1 to 15, 2026. Panoorin nyo po, andito lang po sa channel natin, scroll down nyo lang po. Love life, self-love, partnership, and romance. Para sa mga single, naging hard worker ka at aminado kayo dito na wala kayong enough time for yourself, to your family, or sa social life. So this card tells you na balansehin ang oras. Okay? Balansehin po ang oras. Hindi po pwedeng mag-overwork kayo, like magkaroon ng time for yourself, to your friends, to your family. Para may chances din kung ready na kayo sa buhay pag-ibig, para may chances na makilala mo siya. Para sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, may nakita ko ditong hindi pagkakaunawaan. Pwede din ang main concern is lack of time. So sabi ng card, magkaroon kayo ng pag-uusap. Oo, maggawa kayo ng schedule. Oo, balansehin, magkaroon ng time for yourself, to your partner, to your family. Okay? Kailangan ng balanse. Huwag kayong mag-alala. Kung magkaroon ng pag-uusap, magkakaroon ng pagkakaayos. Okay. Kaya pala, buhos ang oras mo sa trabaho or sa kaka-travel or sa pag-aaral. Kasi nakikita ko dito na may past trauma kayo. So, kailangan po, kung handa na kayo sa buhay ng pag-ibig, let go mo na tong worries mo. Kailangan magkaroon ng forgiveness for yourself, to your past, at sa isang tao na yung nakaraan mo. Pwede din naman patawarin mo siya through your mind and heart kung hindi ka handa. Gagawin mo ito para magkaroon ka ng inner peace. Para sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, yes, nahihirapan ka mag-move on kasi may nangyaring, pwedeng hindi naging maganda yung mga sinasabi or mga ginagawa, nagkaroon ng toxicity. Ayan. Pero huwag kayo mag-alala. Sinabi naman ng card dito, kung may pag-uusap, magkakaroon ng pagkakaayos. So, give up your worries. May pagkakaayos talaga. Na dalawang card mismo nagsabi dito na magiging maayos. Some of you nag-celebrate nga dito ng monthly anniversary or any kind of celebration. Nagkaroon ng time, kumbaga, which is, di ba, ang main concern is lack of time. Pero nakikita ko naman dito na gagawa ka talaga ng paraan para magkaroon ng time. Okay? May graduation ba? Kasi may nagsabi sa akin graduation. So, successful completion, magkakaayos, may perfect time, na may celebration. Pwede din tapos na yung construction ng dream house mo. Okay? And I consider this as harvest time. Like, yung pagiging productive nyo sa araw-araw, mag-harvest kayo. See? Nag-clarify na naman. Nag-clarify na naman na may pagbubungang parating. Opo, may pagbubungang parating na may pagbubungang parating, pwedeng success and abundance to, or di kaya'y pagbubuntis.
Oo, mabuntis or buntis na. Pero sinabi ng card dito ha, na wag magbabad sa trabaho kasi kitang-kita ko dito yung ilang beses na lumabas dito na babad sa trabaho. Na may ginagawa po kayo dyan na hindi nakakabuti sa inyo. Like overspending sa trabaho, overwork, overspending sa money, pwede din po. Okay, so may pagbubunga na parating. You're receiving the love, nagkaroon ng growth and expansion, nagkaroon ng time for yourself, to your family, may success. Basta yung paalala ng card dito na kailangan magkaroon ng recovery, freedom, and balance. Okay? So, ayan. Para makuha mo tong wheel of fortune na sinasabi dito. So, may buntis or ikakasal nga. Nag-clarify na naman. Pagyamanin niyo po yung blessings na binigay sa inyo. Sagittarius, see you tomorrow. Maraming salamat po.